So if you're wondering what Sara can do for your political career and to your political career, now you know. Ang sinasabi lang dito basically ni Crisette, may endorsement power si Sara Duterte. So kung may endorsement power siya, ibig sabihin, parang siya, kingmaker, ganyan. Pag dumikit ka daw sa Duterte, panalo ka. Kasi yun yung pinapatungkulan nitong huling paragraph eh. Ngayon, mga kababayan, that is misinformation. Alam nyo kung bakit? Kung talagang malakas si Sara Duterte, bakit mayorya ng Kamara de Representante ay lakas CMD pa rin? If I'm not mistaken, 106 or 108 yata yun. So kung talagang malakas si Sara, bakit malakas pa rin yung lakas? Majority pa rin sila sa Kamara. Hindi lang ho yan, mga kababayan. Kung talagang malakas si Sara, bakit nanalo pa rin yung karamihan sa impeachment prosecutors? Kasi mga kababayan, alam naman natin, kalahati ng nanalo sa eleksyon ay pro-Sara and anti-impeachment. Ngayon, mga kababayan, meron nung kinakalat na fake news sa social media. Ito yung fake news. Hindi na to subjective. This is a fact kasi walang daw. Oo, di ba yun yung generic palusot ng mga DDEBs sa kanilang mga post? Pag may daw, ibig sabihin hindi pwedeng i-fact check. Kasi opinion lang yun. Eto, walang daw. So, pwede ito ma-fact check? On surveys conducted March 16 to 20, Amy Marcos was at 16. Today, she made it at 12. Even when Sara only endorsed her April 14 or less than a month. This is despite her being a Marcos and a Romualdez, despite a massive number. Ang daming despite. A massive number of Duterte supporters who refused to vote for her. Camille Villar was between 12 to 18 in Pulse Asia. Sara raised her hand on April 14. And now she is in the top 10. So if you're wondering what Sara can do for your political career and to your political career, now you know. Now you know daw. Mukha ni Amy. Anyway, ang sinasabi lang dito basically ni Crisette, may endorsement power si Sara Duterte. So kung may endorsement power siya, ibig sabihin, parang siya, kingmaker, ganyan. So pag dumikit ka daw sa Duterte, panalo ka. Kasi yun yung pinapatungkulan nitong huling paragraph eh. Kung ano ang pwedeng gawin sa'yo ni Sara sa political career mo, alam mo na. Pag tinaas ang kamay mo, panalo ka. Parang ganon. Ngayon, mga kababayan, that is misinformation. Alam nyo kung bakit? Hindi yung si Sara ang nagpanalo kay Amy at kay Camille. Una, puntahan natin yung kanilang mga boto. Balikan natin to si GMA. Mas maganda yung graph ni GMA eh. Mas intuitive. Puntahan muna natin yung kay Camille Villar. Yan yung kay Camille Villar. 13,359,922 ang kanyang mga boto. So kung titingnan nyo mga kababayan, kasino ang nagpanalo kay Camille Villar? Boto ng Luzon, ng Norte, Solid North, boto ng Leyte, Cebu, at itong pati ng Visayas na to, Eastern Visayas, at boto ng Region 10. Alam naman natin, hindi Davao yan. Kasi ang Region 11 lang naman ng Davao. Ayan. Actually, kokonti pa nga yung sa Mindanao. Region 10 lang ang malaki. So what does that mean? Majority po ng boto ni Camille Villar ay galing sa baluarte ng alyansa. Solid North, Leyte, Cebu, ganun lang naman kalino yan. No questions asked. Yan ba ay mga baluarte ni Sara Duterte? Hindi. Ang baluarte ni Sara Duterte, mga kaibigan, ito lang Region 11. Yan lang ang baluarte niya. Yan. So, hindi si Sara Duterte, hindi endorsement ni Sara Duterte ang nagpanalo kay Camille. If anything, it is the endorsement ng alyansa. Putangin natin kay Amy. 13,037,861. Sino ngayon na nagpanalo kay Amy? Again, the Solid North, Eastern Visayas, Region 10, tsaka BARM. So, sino nagpanalo kay Amy? Primarily, it is the votes ng Solid North, Eastern Visayas, at wala nga Davao eh.
Ni hindi nga siya nag-rank sa Davao. Hindi pa rin si Sara Duterte to. Most probably, syempre yung Solid North, hindi niya matatanggal yan. Basta Marcos, iboboto yan ng Solid North. Oo. Eto, Eastern Visayas, alam din naman natin, Romualdez, di ba? Si Crisette na rin nagsabi. This is despite her being a Marcos and a Romualdez. Ang mga baluarte ng Marcos at Romualdez ay Solid North at Eastern Visayas. Walang Duterte votes dyan. Walang Duterte votes dyan. Or kung meron man, konti lang ang Duterte votes dyan. Hindi totoo itong sinasabi ni Crisette. Kasi kung talagang malakas si Sara Duterte, bakit hindi niya na ipasok yung Duterte? Doon naman kasimple yun 10 ang Duterte, tatlo lang ang pumasok. Ibig sabihin, yung tatlo na yun, sila lang talaga ang gumawa na eksena. Sa Duterte. Si Bongo, alam naman nating Duterte alay yan, tsaka ginatasan talaga niya yung aresto kay Digong. Si Bato de la Rosa, ganun din. Duterte alay, tapos ginatasan niya yung aresto kay Digong. Etong si Marcoleta, gumawa ng ingay, pabor sa China, nung sinabi niyang inimbento lang ng Pilipinas ang West Philippine Sea. So, kung talagang malakas si Sara Duterte, bakit mayorya ng Kamara de Representante ay lakas CMD pa rin? If I'm not mistaken, 106 or 108 yata yun. Okay. Lakas CMD sweeps local elections nationwide. Based on initial reports from Lakas CMD Executive Director, 104 seats ang sa House of Representatives sa Congress, sa Kamara. 15 governors, 22 vice governors, 24 city mayors, 23 vice mayors, and 385 municipal mayors. So kung talagang malakas si Sara, bakit malakas pa rin yung lakas? Majority pa rin sila sa Kamara. Hindi lang ho yan, mga kababayan. Kung talagang malakas si Sara, bakit nanalo pa rin yung karamihan sa impeachment prosecutors? Masama ang loob ngayon ni Sara Duterte. Bakit? Nanalo sino yung sa Manila, yung iniinsulto niya, wala ron leeg. Si Joel Chua. Lagyan doon ng mansanas. Di abot mo sa kanya ng harapan, yung mansanas na kaagatin niya. Correct, tingog party list. Yun, binira talaga ni Sara Duterte yan. Si Judas Isidre, binira talaga yan ni Sara Duterte. Pero nanalo. Eto, si Jerby Luistro. Sabi niya may utang daw sa kanya, 8 million. Wag daw iboto kasi may tumatakbo daw sa mga utang. Ba't nanalo? No, hindi po kingmaker si Sara Duterte. Hindi siya kingmaker. She's no kingmaker.